makatuon para sa di kalidad na edukasyon. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Muslim, Kristiyano at katutubo, isang hanggarin san patungo. Ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, isa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong Isang mundo. alang-alang natin ang ating kaligtasan, sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangad palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Narito ang mga balita ang kailangang abangan sa DepEd Sarangani Insider. Mga mag-aaral sa Lasang Elementary School nagsanay sa ilalim ng manlilika ng bayan. Northland 2 District nagsagawa ng research write shop. Sistematikong paraan ng distribusyon ng LAS isinagawa sa Kawas National High School. Iba't ibang paraan ng PhilErie assessment isinagawa sa Malungon National High School. Kababaihan ng Tanaw Bantilan-Tao National High School bida sa International Women's Day. At alamin kung paano hinaharap ng Baliton Elementary School ang stress dulot ng pandemya. Yan at iba pang mga balita sa DepEd Sarangani Insider. Magandang hapon. Ngayon ay ika-18 ng Marso taong 2021. Kasama ang buong puwersa ng mga district at school information officers. Kasama rin ang mga campus journalists at school paper advisors sa buong dibisyon ng Sarangani. Sa ngalan ng ating Schools Division Superintendent Hildo G. Musqueda, CEO 6, at Assistant Schools Division Superintendent Nerissa A. Alfafara, ako si Braille Regidor. At sa ngalan ng ating SGOD Chief Maria Shirley M. Cardinal at CID Chief Donna Espanes, ako si Christine Joy Lagura Quino.
Nagsasanay sa paghahabi ng banig na yari sa material na kung tawagin ay blungis ang ilang mag-aaral sa Lasang Elementary School. Ang paghahabi ay bahagi na ng kultura ng mga Blaan, kaya mahalaga para sa pamunuan ng paaralan na matutunan ito ng mga kabataan doon. Si Bay Estelita Tumandan Bantilan mismo na hinirang na isang National Artist for Traditional Arts ang personal na nagturo sa kanila kung paano gawin ito. Narito ang kwento mula kay Student Insider Fiona Jane Lucas. Bawat simula ay may katapusan at ang bawat katapusan ay may simula. At ngayong araw mismo na ito ay sisimulan ang isang programa ng paaralang elementarya ng Lasang na kung saan ay siyang magiging simulan ng walang katapusang pagmamahal at pagpapahalaga sa kulturang Blaan, kalakip na ang paglinang na kakayahan maaaring ipamana sa bagong henerasyon. Hudyat ng pagsisimula ng Fleshless Program na kinabibilangan ng mga mag-aaral mula baitang 4 hanggang 6 ng Lasang Elementary School. Pakikilahok at ang suporta ng mga magulang at stakeholders ay maaasahan na siyang makikita sa kanilang pagiging aktibo sa paglagda sa commitment signing. Ako si Antonio Plantar, teacher in charge ng Lasang Elementary School. Ang napakalaking pagbabago sa larangan ng edukasyon ang isa sa pinakamalaking hamong dulot ng pandemya. Subalit, hindi ito naging hadlang upang matagdagan pa ang talento, kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral sa Lasang Elementary School. Bilang isang IP school, isang malaking responsibilidad ng bawat isa. Nabibilang dito ang pagpapanatili at pagsasabuhay ng kultura at tradisyon, partikular na ng tribong Blaan. At isa na rito ang paghahabi ng banig mula sa blungis. Paglulukob sa isang asignatura na kung saan ang mga mag-aaral ng ika-4 hanggang ika-6 na baitang ay magkakaroon ng panahon at oras upang hasain ang kanilang kaalaman sa paghahabi ng banig sa ilalim ng patnubay mismo ng ating national artist na si Bay Estelita Bantilan Gamaba Awardee at ang paggawa ng Blaan accessories sa patnubay ni Ginang Grisel Cristablo at ito ang naging tugon ng pamunuan na paaralan na si Ginoong Antonio T. Plantar. Lasang Elementary School launches its School Initiative Intervention Program, following leaders enhancing skills through long-term engagement on mat weaving and Blaan accessories making. The trainer was recognized way back January 6, 2016, gawad sa Manilikha ng Bayan. Bay Estelita Bantilan as a national artist will receive an amount of 20,000 monthly salary as a support from the provincial local government unit. Sa kabila ng mga balakid, buong tiyagang tinuturoan ni Bay Estelita at ng kanyang anak ang mga mag-aaral mula sa preparasyon ng mga gamit na gagamitin hanggang sa paghahabi ng banig. Walang humpay na suporta rin ng mga guro at magulang ng mga mag-aaral ang naipapamalas sa pamamagitan ng pagbibigay ng merienda sa mga bata at sa tagapagturo ng mga ito. Ako si Anishel L. Tumandan, mama ni Steven Braille L. Tumandan. Nagapasalamat kog dako sa atong Ginoo kay ang akong anak nagapadayon sa eskwela sa Lasang Elementary School.
grade 5 siya karon. Pasalamat ko sa iya ha kay luyo sa pandemic sa gihapon nagapadayon siya sa pag-eskwela og bilang isa ka ginikanan, bilang isa ka mama nga nagapadayon ko sa pagsuporta sa iya bisan sa iyang pag-eskwela ug hantod karon. Nang dahil sa programang ito, inaasahan na mas mapanatiling buhay na buhay ang kultura ng Blaan sa pamamagitan ng paghahabi ng banig mula sa blungis sapagkat na ipapasa ang kaalaman ukol dito sa mga bagong henerasyon. Las Gamu di Gamaba Cultural Center, Anda Ilasang Elementary School. Pinaniniwalaang isa itong mabisang mekanismo upang mas lalo pang mapanatiling buhay ang kaalaman sa paghahabi ng banig, lalo't higit sa mga kabataan na siyang inaasahang magpapatuloy ng nasimulan ni Bai Estelita Bantilan na isa ring residente ng sitio Upper Lasang. Mula rito sa Lasang Elementary School, ako ang inyong insider, Fiona Jane T. Lucas, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Insider Fiona Jane Lucas. RET, Scan, Get. Iyan ang tawag ng Kawas National High School sa kanilang organisado at sistematikong paraan ng distribution ng learning activity sheets. Kung paano ito ginagawa, alamin natin sa Inside Report ni Keisha Mariniel O. Villarosa. Isang malaking hamon sa edukasyon sa ilalim ng bagong normal ang pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Bagong normal, isang pagbabago sa iba't ibang larangan ng pamumuhay ng Pilipino laban sa pandemyang kinakaharap. Kabilang ang sistemang RET Scan Get sa paghahandang isinagawa ng Kawas National High School para sa panuruan 2020-2021. Sistemang RET Scan Get, inaasahan ng mga magulang at guro ng Kawas National High School na magiging madali at matiwasay ang paghahatid ng mga modules o learning activity sheets para sa mga mag-aaral sa gitna ng bagong normal. Ang RET Scan Get ay isang sistematikong paraan ng pagkuha ng mga module kung saan ang mga magulang ay pupunta sa paaralan dala-dalang output, learning activity sheets, at QR code ng kanilang mga anak na magsisilbing basihan ng mga nakuha at naibalik na module. Sa ganitong paraan, ang guro ay i-scan ang QR code sa kanilang QR Reader mobile app at direktang babasahin nito ang pangalan ng estudyanteng na-encode sa nasabing mobile app. Bukod sa bagong sistemang RET Scan Get, ay nasisiguro ng pamunuan ng paaralan ang kaligtasan ng mga magulang at guro sa pamamagitan ng pagsunod ng health protocols tulad ng pagsuot ng face mask at face shield at ang paghugas ng mga kamay upang maiwasan ang pagsiksikan at mapanatili ang social distancing. Ang mga magulang o guardian sa bawat purok ang may nakalaang oras na sinusunod sa pagsauli at pagkuha ng bagong module o learning activity sheets. Ug ang sistema po sa RET Scan Get, okay man siya kay pag abot na mo dire naa maginakuan na mo nga para sa learning activity sheet o answer sheet. Kami nalay nagkuan butang o ginakuan na mo, butang na mo ang answer sheet o ang learning, tapos ipakuan na lang na mo ang among code, ipakuan na lang na mo sa teachers. Nya pagkakuan, magkuha na po may module na mo, pagkita lang na mo ang pangalan sa mga anak nga module, nya okay na kayo, uli na may wala na yung problema. Una sa lahat ay talagang nakakapanibago ang nakasanayan kung paraan ng pagtuturo sa loob ng maraming taon ay malayo sa paraan natin ngayon. Mahirap sa kung mahirap, ngunit sa naisip naming paraan ay napadali namin ang gawaing ito, ang RET Scan Get. Sa paraang RET Scan Get ay parehong ligtas ang mga guro at ng mga magulang. Ang sistemang RET Scan Get ay isa sa mga inisyatibong ipinatupad ng Kawas National High School upang matugunan ang mga iilang suliranin at hamon, lalong-lalo na sa pagkuha at pagbalik ng mga modules sa ligtas at organisadong paraan. Karagdagan nito ay napabilis ang pag-monitor ng mga guro sa kanilang mga estudyante kung sino-sino na ba ang nakakuha at nakabalik ng modules o ng learning activity sheets. Mas pinagaan din ng sistemang ito ang mga gawain ng mga guro
dahil agad-agad na matatawagan at mabibigyan ng interventions ang mga estudyante, lalong-lalo na ang hindi nakabalik at nakakuha ng kanilang modules o ng kanilang learning activity sheets sa nakatakdang araw. So bilang school head, ako ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa mga guro, mag-aaral at mga magulang sa kanilang aktibong pakikiisa at pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng sistemang Let's Can Get sa bagong normal. Dahil dito sa Kawas, ang edukasyon at serbisyo ay ligtas at wagas. Kawas, wagas! Sa katunayan, pinuri ng Public School District Supervisor ng Alabel 2 District ang sistemang Let's Can Get ng Kawas National High School. Sa kanyang panayam, malaki ang kanyang pasasalamat sa inisyatibo ng paaralan. As a district supervisor, I want to commend the initiatives and the best practices of the different schools and the leadership of the school heads in Alabel 2 District in implementing the Learning Continuity Plan, RAD 6, to ensure that the teaching and learning progresses even amidst pandemic. My gratitude to the innovation of Kawas National High School, headed by their principal, Ma'am Jennifer S. De La Sierra, on their Let's Can Get system that helps overcome obstacles in this new normal education. The school find ways for learning to continue amidst the threat and uncertainties we are facing nowadays. The system that Kawas National High School adopted ensure the health, safety, and well-being of all learners, teachers, and personnel of the department. Thank you, school heads of Alabel 2 District, for demonstrating resilience in responding the adversities and in delivering its commitment and responsibilities. My congratulations to everyone. Ito ay isang hamon na tinanggap at niyakap ng mga magulang, estudyante at guro ng Kawas National High School na nagbigay ng matatag na koneksyon at interaksyon para sa kalidad na edukasyon. Mula rito sa Alabel District 2, Kawas National High School, ako ang student insider, Isha Marinel O. Villarosa, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Student Insider Keisha Mariniel O. Villarosa. Abangan sa ating pagbabalik. Kababaihan ng Tanaw Bantilan Town National High School, bida sa International Women's Day. Alamin kung paano hinaharap ng Baliton Elementary School ang stress na dulot ng pandemya. Yan at iba pa dito lang sa DepEd Sarangani Insider. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, iba't ibang paraan ng PhilErie assessment isinagawa sa Malungon National High School. Bagong normal sa pamamaraan ng edukasyon ng Malungon, binigyang solusyon. At tampok ang paraang virtual sa bagong normal. Magandang araw Pilipinas, ugmayong adlaw Sarangani. Atin ang pasadahan ng mga tampok at mainit na mga balita. Iba't ibang paraan ng PhilErie assessment isinagawa ng Malungon National High School. Para sa pag-uulat narito si Denver John Rimulta. Ang ating bansa ay napaliligiran ng malawak na karagatan sa Seksyon Durian, klaseng binubuo ng 26 na estudyante na nakatungtong sa high school pero nahihirapan pa rin sa pagbabasa, imbis na pagsagot sa learning activity sheet, pagbabaybay at pagbabasa ng mga salita, pagbilang at pagsagot sa mga kwento ang kinaaabalahan nila dito. Kaya sa bagong normal, pinaigting ng paaralan ng pagsasagawa ng Philippine Informal Reading Inventory o PhilErie. Ito ay upang malaman ang antas ng pagbasa ng bawat kabataan. Kasangga ng kaguruan ng learning support aids na sina Ma'am Diana at Laarni sa pagsasagawa ng community-based reading assessment. Kaya naman, kahit sa bagong normal, pinaigting natin ang pagsasagawa ng PhilErie sa Filipino at sa Ingles. Dahil kapag naroon na yung resulta, makakapaghanap tayo ng napakagandang interbensyon
kung paano natin maaagapan ang mga mahinang bumasa at lalong-lalo na ang hindi marunong bumasa. Ito si Denver Jan Rimulta para sa Balita. Bagong normal sa pamamaraan ng edukasyon, binigyang solusyon. Insider Isabela, ibahagi mo. Sa kabila ng pandemyang dulot ng COVID-19, mas naging malikhain ang mga guro ng Malungon National High School. Kaya naman, mabilis ang gumagawa ng mga self-learning modules at learning activity sheet ang mga guro ng paaralan. Nag-ambag-ambaga naman ang Parent Teachers Association at Schools Maintenance and Other Operating Expenses Fund upang makabili ng risograph machine. Taos-puso nagpapasalamat ang administrasyon sa mga tumulong na makamit ang mga kagamitang ito, lalong-lalo na sa mga partners namin, LGU, parents, upang makamit namin ang mga kagamitang ito at laking tulong ito sa pamamaraan ng pagtuturo sa bagong normal. Hindi talaga mapipigilan ang pagkakaisa at ang pagsulong ng edukalidad. Kaya naman para sa mga guro at stakeholders ng Malungon National High School, madamugit nga salamat. Apok ang pamamaraang virtual sa bagong normal. Para sa kabuang detalye, narito Sir Mela Shin Junisho. Lumikha ng iba't ibang interbensyon ng mga guro bilang tugon sa kasalukuyang bagong normal na pamamaraan ng pagtuturo. Ilan sa mga natatanging kakayahan ng paaralan ng paggamit ng ICT bilang estratehiya ng mga guro sa pagtuturo. Isa na rito ang creative self-introduction video ng mga estudyante ni Binibining Krista K. Milon, guro sa MAPE. Naging ehemplo ito ng mga gurong sarangan matapos matampok sa DepEd Tayo Sarangani page. Isa ring virtual na pamamaraan ng paggamit ng mobile phone sa pagsasagawa at pagsusumite ng mga estudyante ng senior high sa kanilang performance task at weekly assessment na hindi na kinakailangang pumunta sa paaralan. Ito ay isang patunay na hindi hadlang ang hamon ng pandemya upang may pagpatuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral sa gitna ng bagong normal. At yan ang mga balitang nakalap sa araw na ito. Para sa balitang ito, ako si Jeffrey Vilascruto o daghang salamat sa pagtanaw. Tayo ay nagbabalik. Ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagtipon-tipon ang mga guro ng Northland 2 District para sa isang research write-up. Nagmula pa sa ibang dibisyon ang mga naimbitahang tagapagsalita. Bagamat karamihan sa mga paaralan sa nasabing distrito ay nasa malalayong sityo, hindi ito naging hadlang sa kaganapan ng nasabing write-up. Narito ang kwento mula kay Insider Earl John Monto. Maraming salamat, Insider Earl John Monto. Itinakda ang ika-8 ng Marso bilang National Women's Day base sa Republic Act 6949 Series of 1990. Ito ay upang kilalanin ang karapatan at papel ng kababaihan sa lipunan. Sa Insider Report mula sa Tanaw Bantilan Tao National High School, binigyang pugay ang mga sakripisyo ng kababaihan upang maipagpatuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral ngayong may pandemya. Narito ang buong kwento mula kay Student Insider Munaira Daud. Choose to Challenge. Yan ang tema ngayon sa taunang selebrasyon at pagkilala sa husay, galing at kontribusyon ng mga kababaihan. Isa sa mga tumugon sa challenge ng pandemya at pagkakaroon ng lockdowns at restriksyon ay ang tinaguriang Jensen Babes ng TVT-NHS. Hindi naging madali, ngunit kinaya nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin, lalo na sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo o distance learning. Nabuo yung group namin as Jensen Babes noong school year 2017-2018. Sabay-sabay kaming umuwi every Friday late afternoon at sabay-sabay din kaming bumabalik dito sa aming station every Monday at dawn. Noong nag-pandemic na, dito na nagkaroon ng new and more challenges sa aming grupo. The worst thing of it is yung need na namin na mag-physical duty sa aming station. Pero hindi kami pwedeng mag-exceed ng 8 hours
So kailangang uwian kami from Baliton to Jensen every day. So to compensate all these challenges na very stressful, dinagdag namin sa aming routine ang mga side trips. At least dito, nakaka-relax kami kahit sandali. Ini-enjoy na lang talaga namin ang present new normal situation. Di lamang mga guro, kundi pati mga ina ng nasabing paaralan ang sinubok ng pandemya. Mula sa pagkuha, pagsauli ng mga module, hanggang sa pagtuturo at pag-aaruga nito sa kanilang mga anak. Karaniwan mang maituturing ang estado nila sa buhay at lipunan ay nagawa pa rin ng iilan sa mga inang Balitonian ang responsibilidad bilang mga ilaw ng tahanan. Laban lang, yan ang naging sagot ng ilan sa mga kababaihang estudyante ng TBT-NHS, gaya nina Ira at Leia May, na nagpursigi sa kanilang pag-aaral gamit ang module. Challenge po na na-encounter ko sa distance learning ay ang pag-aaral po na walang katuwang na guro upang ako po ay gabayan sa aking mga aralin. Minsan po iniisip ng papa ko na nababaliw na ako dahil isang araw hindi ako nagsasalita. Pero hindi yun ganon. Gusto ko lang talaga mag-focus para matapos agad yun. Nalampasan ko itong challenge na ito dahil sa mga taong nakapaligid sa akin, mga magulang ko, mga guro at mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta sa akin. Ipinagmamalaki ng TBT-NHS ang naging malaking papel na ginampanan ng mga kababaihang guro, ina at estudyante pagdating sa dedikasyon at suporta nila para sa ikauunlad ng paaralan, maging ito man ay sa panahon ng pandemya. Patunay lamang na sa anumang challenge o hamon ng buhay, sila ay maaasahang kaagapay natin sa pagkamit ng dekalidad na edukasyon. Mula sa Tanaw Bantilantaw National High School, ako ang inyong insider, Munaira Yudaod, Batang Sarangan tungo sa matatag na kinabukasan. Isa sa matinding epekto sa atin ng pandemya ay sa ating kalagayang emosyonal at mental. Sa Baliton Elementary School, may paraan ang mga magulang at mga guro doon upang manatiling positibo sa kabila ng stress na dulot ng pandemya. Kung paano nila ito hinaharap, silipin natin sa report ni Student Insider Liza May Bagat. Simula ang pagbubuhay sa ilalim ng new normal sa walang face-to-face class, ang paggamit ng self-learning ang paraang napili ng karamihan ng mga magulang upang maihatid at may pagpatuloy ang edukasyon. Sapagkat walang gaanong internet connection ang mga mag-aaral ng Baliton Elementary School para sa online class. Dahil dito, naging malaking hamon sa mga guro, magulang at mag-aaral ang paghahanda, pagpapaintindi at pagsagot ng mga module, lalo pa at karamihan din sa mga magulang ang hindi nakapagtapos sa pag-aaral kaya hindi may kakaila ang stress na dulot bunsod ng pandemyang COVID-19. Unsay masulti nimo sa bagong pamaagi sa pagtuon karon? Isudyod ang pagtuon nato karon kay ngano man pinakagikan sa sinugdanan hantod na grade 1 ko na grade 1 akong anak hantod na nangapo ko lisudyod ang atong ginatun-an karon labi ang module nga atong ginatudlo sa mga bata di ligid ni kasabot bisan unsaon panamo karon. Upang malabanan ang nasabing stress, ipinanawagan ng mga magulang na magkaroon muna ng break sa pagsagot sa module. Bagkos ay iunat, paggalawin at umindak-indak sandali kasama ang buong pamilya. Diri sa among balay na ami 6 ka estudyante. Since ang ako ang parents dili makatudlo kay naay mga trabaho, ako ang responsable nga mutudlo sa akong mga manghod ug mga pag-umangkon sa ilahang mga modules. So naaman gyud time nga kapuyon kog tudlo nila, kapuyon sad sila og answer sa ilahang mga modules. So ang among ginahimo is magsayaw-sayaw me. So since uso ang TikTok Dance Challenge, mausad ka na ang among ginabuhat kay aron para malesen ang amuang stress ug ang among kakapoy during sa pag-answer sa ilahang mga modules. So at the same time, ma-showcase pud nila ang ilahang talent. So kita man yung tanan apektado sa pandemic
og kitang tanan nagalisod og adjust sa ato ang new normal setup sa pag-eskwela apan ato gayud kini nga ginapangitaan og pamaagi nga aron mapagaan o malingaw ta samtang nagatudlo og nagatuon. Nakaugalian na tuloy ang nasabing pagsasayaw ng mga magulang at mag-aaral bago sagutin ang mga module at maging mga guro ay napasabak na rin sa paraang ito. Kaya tuluyan ang ikinasa ng Baliton Elementary School ang dance wellness bilang panlaban sa stress na dulot ng pandemya at umani naman ng positibong reaksyon lalo na nang maipost sa social media na may hashtag na good health at good vibes lamang. Ang wellness break ay 5 minutong pagsasayaw. Ito ay nakakatulong sa maayos na pagdaloy ng dugo at metabolismo ng ating katawan. Napapataas ng pagsayaw ang paglabas ng happy chemical na tinatawag na endorphins, dahilan upang magkaroon ng positibong imahe at mabuting pananaw sa sariling kakayahan at kahalagahan ng bawat tao. Kaya, sayaw na. Gaano man kahirap o kabigat ang hamong hatid ng new normal bilang isang sarangan, higit na mayroon pa ring magagawa ang bawat isa upang mapawi ang hirap na dinadanas ngayong pandemya na tiyak na magpapagaan at magpapabuti sa sariling kalusugan. Ito ang kwento mula sa Baliton Elementary School, District ng Central Glan. Ako ang inyong insider Liza May Bagan, batang sarangan tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, Student Insider Monaira Daon. Sa ating pagbabalik, alamin kung paano nilalabanan ng Baliton Elementary School ang stress na dulot ng pandemya. Sa Insider Profiles, kilalanin ang utak sa likod ng inobasyong LR on Wheels ng Dibisyon ng Sarangani. Yan at iba pa dito lang sa DepEd Sarangani Insider. Dito sa Kawas, ang paaralan at ang komunidad kasama ang local government unit ay nagkakaisa at nagtutulungan upang paigtingin ang mga proyekto at mga inisyatibo na may kinalaman sa solid waste management sa kabila ng pandemya. Isa sa mga inisyatibong ito ay ang pag-integrate sa kanilang mga aralin ang paraan at kahalagahan ng tamang pangangasiwa ng basura o waste segregation na magsisimula sa kanilang mga bahay. Ang mga plastics at cellophanes na kanilang naiipon ay nilalagay nila sa plastic bottles at ipinapasa at ikinokolekta ng mga guro. Ito ay ginagamit sa paggawa ng daanan na tinatawag naming path waste and EcoBig. Bilang YESO advisor, ako ay nagpapasalamat sa pakikiisa ng mga magulang, mag-aaral, opisyalis, lalo-lalo na sa aming butihing Barangay Captain Francisco L. Labustro, SK Chairman Rocky Balgino at SSG President Jerry Casuti sa walang sawang suporta. Dito sa Kawas, ang solid waste management ay wagas. Kawas, wagas. Summaries at activities ang nagaganap ngayon sa mga paaralan sa probinsya ng Sarangani. Kaugnay ito sa nakaschedule na mid-year in-service training o INSET para sa mga guro. Naglibot ang mga education program supervisors at program coordinators sa bawat distrito upang masiguro ang kalidad ng mga ginagawang school-based in-service training. Sa Mamanawa Integrated School sa Malapatan, classroom-based ang ginawang ICT skills enhancement para sa mga guro doon. Binigyang diin ng naturang pagsasanay ang mga ICT-based reporting at assessment na napakahalaga para sa bagong normal. Iba't ibang paraan naman ng alternative classroom observations ang naisagawa sa mga paaralan ng Malapatan, Glan at Malungon. Sa Banate, sa Slack session nila ibinida ang kanilang galing sa pagtuturo. Nagpatawag din ng cluster-based meeting si SGOD Chief Maria Shirley M. Cardinal para i-capacitate ang mga school heads ng Anabel 1 and 2 districts. School Monitoring, Evaluation and Plan Adjustments naman o SMEPA ang ginawa ng mga paaralan sa Kiamba, Maasim at Maitum. Naging abala ang mga paaralan sa paghahanda para sa ebaluasyon ng School Learning Resource Center at ng mga gagamiting learning materials para sa third quarter na magsisimula na sa susunod na linggo. Sa South Glan District, isang right shop naman sa research ang kanilang isinagawa. Ikinalugod ito ng punong guro ng Prudencio Mariano Senior Integrated School na si Minen Sagarino. One of the advantages of
conducting research in this time of pandemic is that we can able to identify the specific problem arising in our school, in our education today. We can able to give proper solutions in a specific or in a scientific way. Since very timely sa panahon natin ngayon ang research, naisipan kong isali ito sa aming INSEP. I invited our Senior Education Program Specialist, Ma'am Renichi B. Martinez, para kanyang maibahagi ang bagong trend ng ating research writing ngayon. I also invited other schools to join us para naman makakuha din sila ng mga idea. I wanted also na ang Southland District ay makapag-provide ng maraming research proposal this time of pandemic. Research or action research is very important to teachers, to school heads, and everyone who is working in the Department of Education, because through it, we are able to develop new teaching strategies. We are able to improve the systems or the practices that we usually do. And through research, we are after to effect change through the use of evidences. And we are able to find solutions to the problem that we encounter inside the classroom, encounter in the lives of our learners, and even beyond. Ito ang roundup balita natin ngayong linggo. Umabot na sa pambansang level ang inobasyon ng DepEd Sarangani ng LR on Wheels o Learning Resources and Wi-Fi Hub for Expanded E-Learning in Sarangani. Ngunit, alam ba ninyo na iba pala ang orihinal na plano nito? Kilalanin natin ang utak sa likod ng LR on Wheels dito sa Insider Profiles. Hindi man ngayon ang information technology skills sa ating kagawaran. Sa katunayan, ang ating inobasyong Learning Resources on Wi-Fi Hub for Expanded E-Learning in Sarangani ay naibida sa buong bansa. Kilalanin natin ang utak ng inobasyong ito sa Insider Profiles. Sir Roy, good afternoon po. Bali-balita ngayon sa buong dibisyon ng Sarangani yung LR on Wheels. Ano ba ito, Sir Roy? Tsaka paano ito nagsimula? LR on Wheels. LR on Wheels kasi nung panahonan ng pandemya, kasagsagan ng pandemya nung panahon na yon, kung saan naghahanap tahat ng solusyon kung paano may pagpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan. So isa sa mga tinutukan ng DepEd ay ang SLM or ang self-learning modules na ipiprinta at ipamimigay sa mga kabataan. Nung napag-aralan at nasabi sa akin na meron pala itong electronic copy, agad ko naisipan na gumawa ng isang sistema kung saan pwedeng mag-download ang mga kabataan na merong gadget. Ang gagawin lang, iikot natin doon sa mga munisipyo ang ating mobile download centers para mag-download ang mga bata ng SLM. Kaya lang sa katagalan at sa katagalang pag-aaral, kasama ang aming DIO at ang aming EPS na si Judith Alba at si Ariel Lalisan, na pag-usapan at na pag-isipan na sa halip na SLM download center lamang siya, ay ginawa itong LR on Wheels, kung saan ang ibig sabihin ay Learning Resource on Wi-Fi Hub for Expanded E-Learning in Sarangani. Yun talaga ang unang pangalan. Kaya lang, napag-isipan ding palitan ng, instead na Sarangani, ginawa siyang system para pwedeng i-replicate din sa ibang mga division. Nung magkaroon na ng pangalan yung ating LR on Wheels, ang sistemang ito ay napakarami pa palang laman. Napakarami pa namin na-discover na pwedeng gamitin. So kaya nung bago mag-launch ng sistemang ito, napakarami nang pwedeng gawin. Ito yung sistemang pwedeng na mag-aral ang mga kabataan sa malalayong lugar, no? Na hindi abot ng signal ng internet at wala ring data o hindi kailangan ng load. Pwede mag-aral ng kalintulad ng pag-aaral ng mga kabataan sa lungsod kung saan merong internet at merong data. So yun lang naman kasi ang isa sa mga pangarap nating lahat dito sa Departamento ng Edukasyon, ang mabigyan ng pare-parehong karapatan ang mga kabataan para sa kanilang pag-aaral. So, nung time na ginagawa namin iyon,
na pag-isip-isip ko na yung mga pangarap pala natin noon na magbigay ng equality sa edukasyon, pwede palang gawin sa pamamaraan ng LR on Wheels. Sa ngayon, ang division ng Sarangani na mga learners ay pwede na mag-enjoy or pwede na sila mag-aral gamit ang online distance learning na tinatamasa ng mga learners natin sa mga syudad, no? At sentro ng mga munisipyo. Pero sila hindi nagbabayad ng internet, hindi nagbabayad ng load. Ang gagawin lang, maglalagay lang tayo ng LR on Wheels doon sa kanilang lugar, sa isang komunidad na kung saan kwalipikadong magkaroon ng LR on Wheels. Doon nagsimula ang lahat sa isang pangarap. Opo, no? Maganda po palang innovation itong LR on Wheels. Pero sa anong paraan po kaya makakatulong yung ating mga guro para maging mas matagumpay ang LR on Wheels? Malaking tulong ang mga guro sa pag-implementa ng LR on Wheels. Kasi sila yung dapat na naglalagay ng mga laman, no? Na nakakonteksto doon sa dapat na pinag-aaralan ng mga kabataan. Halimbawa, maglalagay sila ng self-learning modules na electronic copy, kailangan nila itong i-contextualize doon sa konteksto na dapat pag-aralan ng mga bata. Kung saan ang learning activities ay tama at para talaga doon sa SLM na yun. So ang dapat lamang na magkaroon ng mga teachers natin is ang kanilang kakayahan, no, na gamitin ang ating sistema na tinatawag na LR on Wheels. So magagawa lamang ito kung bibigyan natin sila ng karampatang training para ihanda sila sa pag-implementar ng ating LR on Wheels. So malaking tulong talaga ang mga guro sa pagpalaganap at saka pag-implement ng LR on Wheels. Sila, kumbaga, ang backbone natin. Kami, nila Ariel at ni Judith, nag-isip lang ng isang bagay na pwedeng gamitin ng mga guro. Ang mga guro talaga ang gagamit at ang mga kabataan. Panoorin ang buong panayam sa ating ITO Roy Ditoyato sa ating YouTube channel, Sarangani Insider. Nakakabilib ang isang LSA or Learning Support Aid ng Banlibato Integrated School sa malayong sitio sa bayan ng Alabel. Kahit napagod mula sa isang linggong pagtuturo at sa mahabang paglalakbay pabalik sa kanilang tahanan sa Desera Dumulok sa bayan pa rin ng Alabel, ay nakuha pa ni Teacher Joylene Francisco na magturo sa kanyang mas nakakabatang kapatid at isa pang mag-aaral na parehong may espesyal na pangangailangan. Si Michael ay may Down syndrome at si Samantha naman ay may diagnosed attention deficit hyperactivity disorder. Subalit sa kabila ng kanilang karamdaman ay makikita sa kanila ang interes sa pag-aaral, dahilan kung bakit ganadong magturo sa kanila si Teacher Joy. I feel that they really need me as their tutor because their parents don't have time to teach them. Kung lisudod sila tudloan, kay iba sila kaysa sa mga normal na mga bata. Maski nag-LSA na ko sa Banlibato, I always make sure nga matudloan sila during work from home. Galaan ko 1 hour time for them every day from 8 to 9 in the morning. And this month, naging 8 na sila nga akong ginatudloan. 4 na sa kinder, 2 sa grade 1 and 2 sa grade 2. So, what makes me motivated, Jude, is these 2 young angels na very eager to learn even though they have difficulties, pero nakita na ko sa ilang mata kung unsa jud sila ka gusto nga makatuon. Labi na daghan sila mga kauban nga akong natudloan. I love helping them understand. I love seeing them improve, especially in reading. Lalo na this time of pandemic, wala ga focus sa ila og tudlo. So dili na ko makaya makita sila nga dili man lang makaila og letters. This time, they know the alphabet, the letter sound, and they can now count numbers. So it's an honor for me to see them improve and love of learning. Kasi naniniwala ako na walang maiiwan sa Batang Sarangan. Dahil dito, mula sa 2 ay lumobos sa 8 ang bilang ng mga batang tinuturuan ngayon ni Teacher Joy. Todo suporta naman ang mga magulang ng mga bata sa kanilang ginagawang pag-aaral. Kaya dyan sa iyo, LSA Joylene Francisco ng Banlibato IS, ang masasabi namin dito sa DepEd Sarangani Insider, ang galing naman yan!
Yes, partner, and welcome sa pamilya ng DepEd Sarangani Insider Team. No? Kahit hectic yung schedule natin kasi kasalukuyang dinadaos yung ating in-service training for teachers, ay nakuha mo pa rin makapaglingkod para sa ating dibisyon. Kumusta doon sa inyo? Yes, partner. So kahapon lang nagkaroon kami ng orientation tungkol sa action research sa aming mga guro sa Don Padido Central Elementary School at nabigyan ng pagkakataon ng inyong lingkod na makapagbahagi ng mga information kung paano ba gumawa ng action research at nakita naman ng ating mga guro na talagang napakahalaga ng paggawa ng research lalong-lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Yes, partner. And we share the same experience kasi kahapon din meron kaming action planning at nabigyan ng oportunidad yung abang lingkod na magturo tungkol sa test construction. At yan ang mga kwentong nakalap natin sa linggong ito. Abangan muli sa susunod na Huwebes sa ganito pa ring oras ang ating muling pag-broadcast. Maraming salamat sa bumubuo ng Digital Media Creatives, Jonathan Agreda, Maiden Von Wano at sa ating Division Tech Enablers sa pangunguna ng ating ITO Roy Ditoyato. Maraming salamat din sa ating Education Program Supervisors at Journalism Coordinators, Ma'am Laporesa Magwate at Ma'am Analiza Domingo. Pasalamatan din natin ang mga technical team sa likod ng mga balitang tampok natin ngayong linggo. Ma'am Doreen Lebios, Sir Earl Jan Monto at Ma'am Julie B. Lanceso. Maraming salamat din kay Sir Joel Andres, Ma'am Thea Hostalero, Lalaine Alido, Rusty de la Cruz at sa lahat ng nasa likod ng mga kwento natin ngayong linggo. Manatiling updated sa lahat ng kaganapan sa Dibisyon ng Sarangani sa pamamagitan ng ating DepEd Tayo Sarangani Facebook page, sa ating website depedsarangani.info at mag-text o tumawag sa ating hotline na naka-flash sa inyong mga screens. At ngayon, maaari na rin ninyong balikan ang mga kwentong naitampok natin dito sa DepEd Sarangani Insider sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Para sa mga magulang, kung kayo ay may mga katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa mga Learning Help Desk sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar. Sa muli, sa ngalan ng pamunuan ng Dibisyon ng Sarangani, ako si Brian Regidor. At ako si Christine Joy Lagura Quino. Ito ang DepEd Sarangani Insider.